Hello, good afternoon mga idol. Ito update tayo sa mga heritage chicken natin. Ayan oh. Ganda yung kalagayan nila kasi medyo umaraw ngayon ngayong hapon. So, tignan nyo oh, talaga nagsa-sunbathing talaga sila. Alam nyo ba mga idol, itong upa na to, yan, napakaganda niyan sa manukan ninyo kasi nagiging odorless talaga yung yung chicken house natin. Ayan no, wala siyang amoy. Saka yan no, kahit hindi na ako gumawa ng pugad ng mga manok natin, walang problema, hindi mababasa yung mga itlog kasi bukod sa may bubong naman tayo, ayan no, nakatrapal yan, may bubong pa sila dito, nakabakod naman yan ng yero. Oh, ganda yung kalagayan nila. Kahit itong kulungan ko ano lang to bali 8 feet lang naman yung mga yero na yan ginawa ko lang box tapos dito sa harapan nakanet na. Ayan ganda kumbaga 8 by 8 feet yan na na size ng kulungan. Ayan maganda yung mga inay natin, mga healthy sila. Kita nyo pansin nyo naman, mapupula yung mga mukha nila. Ayan pulang-pula yung mga mukha nila. Ayan diba, maganda yung pangangatawan, bilog, may kabigatan. Tapos naglagay din ako ng drinker. Ayan, naubos na nila. Sinadya akong maliit lang yung drinker nila kasi para mabilis maubos. Pero sa tingin ko kailangan ko itong i-adjust kasi nabibilad pala siya baka ilagay ko dito sa loob, banda dito sa may ilalim, o di kaya dun sa may dulo, para kahit umaraw medyo maganda naman yung kalagayan nila. Tapos dyan ako nagpapakain dyan sa sirang container na yan. Ito ko nilalagay yung pakain na wala lang, pinakita ko lang sa inyo, baka gusto nyo magkaroon ng idea tungkol sa sa chicken house. Ganito lang yung style ko, tabi nga lang ng baboy may baboy tayo dyan sa gilid. Ayan tapos ito naman tong tali na to, diyan ko sinasabit minsan yung Madre de Agua pag gusto ko silang pakainin ng Madre de Agua. Maliit lang to, itong kulungan ko. Ayan harvestin natin yan mamaya. Maganda siyang maganda siyang klase ng kulungan kasi yung itong upa nakakatulong dito sa dito sa loob para hindi bumaho at saka hindi maging maputik pag umuulan. Nakakatulong ang upa, na-absorb niya yung tubig, tapos mabilis din siya mag-dry kapag nabibilad sa araw. Kaya tingnan nyo yung mga chicken natin mga healthy sila. Kahit isang beses hindi ako nagkaroon ng problema dito sa mga manok ko simula nung binili ko sila. May 1 ako nag-start basta importante bigyan mo sila ng vitamins. Yung vitamins ko ay Vitamin Pro. Yan, susunod gagamit ako ng Egg 1000 para daw mas quality saka dagdag sa quantity ng mga eggs nila. Pero sa tingin ko ngayon, base sa datos ko dito sa araw-araw, nasa 85% yung nila, yung pangingitlog nila. Hindi pa ako nakakuha ng 100% Hindi pa ako nakakuha ng 6. Pinaka max ko na nakuha ang itlog sa isang araw is 5. Tapos 4. Tapos kadalasan 3. Yan. Minimum yan 3. Birang-bira lang maging 2. Simula nung nag-start sila mga itlog. Ayan ito, cheeky. Ayan busog na busog siya.
kahit hapon na. Busog pa rin sila. Hindi ako nagbigay ng merienda ngayong araw na to. Usually nagbibigay ako ng merienda yung dahon, pero ngayon hindi ako nagbigay. Ang feed ratio pala nila is dalawa kong dakot ng ng upa, tapos 4 na dakot ng Integra 2000 para makatipid. Dati nung nag-start pa lang ako sa kanila, wala pa akong alam. 7 na dakot ko ng ng feeds. Ang 1 kilo sa kanila umaabot lang ng 1.5 araw. Ngayon, ang 1 kilo ngayon sa kanila mahigit 2 araw. Mga 5 meals. 5 meal. Dati lang yun. 4 lang o minsan 3 meal. Kasi umaga, tapos sa hapon, tapos susunod na kinabukasan sa umaga, di 3 na yun. Ito, umaabot ang 5 pakain. Yung 1 kilo. Dahil nga hinahaluan ko ng upa. Pero, nagdadagdag naman ako ng Bitmin Pro. Pero okay lang yun kasi at least na-maximize natin yung nutrients na kailangan nila. Plus, nakakatipid tayo sa feeds. Ayan o. Ganda, ayos naman, di ba? Maganda yung ayan o, katayuan nila. Ayan o, yung lalaki o. Isa lang siya dito eh. Yan yung itlog nila. Oh, 2. So yun lang mga idol. Konting lang yun. Konting info lang para sa mga gustong mag-alaga ng itong heritage chicken. Ayan.